Hi everyone, I am Opinion Momshi. Ako po ay nasa Pilipinas and ang oras namin dito ay 5:39 ng umaga. At sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat at sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Ginawa ko po tong unang vlog ko dahil ang gusto ko po ay maiparating ko ang aking komentaryo at mai-share ko sa inyo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa loob ng ating bansa. Dahil hindi ko po ine-expect sa edad kong 54 years old ay makikisawsaw pa ako sa buhay politika natin. Kasi sa totoo, aaminin ko po sa inyo, sa edad kong 54, 3 beses lang po akong bumoto. Ang una po ay yung edad ko 18 years old ako, and that was something in 1988 or 89, the first election na bumoto ako. Ang rason ko ay to experience bilang isang botante lang po, nothing else. Kasi hindi ho talaga ako mahilig makisawsaw sa mga buhay politika during that time, because at that time hindi po ako masyadong concerned sa paligid natin. And the second time around is when I was in our province po in 2005 na nakapagboto ako dahil nakiusap lang yung aking kapitbahay na suportahan yung kanyang kandidato, which is hindi naman ako concerned dun actually sa kandidato yun. To prove po sa inyo na hindi talaga ako mahilig sa politika, and that is my aking pagsasabi ng katotohanan sa inyo na hindi ho talaga ako mahilig bumoto. Dahil ang rason ko sa buong buhay ko, bakit ako boboto, makikinabang lang naman sa akin ay mga politiko. Wala rin naman akong pakinabang sa kanila. Subalit, dumaan po ang panahon at naisipan ko na parang iba na, parang walang nangyayari po sa mga nakaraang dekada ng buhay ng ating bansa. Kaya pinilit kong makihalubilo sa mga buhay politika. Nag-start po akong makinig sa mga YouTube, sa mga vlogger. Bago mag-election actually, naging aktibo ko year 2022 bago mag-election. At nakilala ko yung iba't ibang vlogger tulad nila. Una, sila TP, Coach Jared. Tsaka yung mga makaliwang grupo at tsaka yung mga vlog ng mga Pinklawan, Yellow, mga taga Dilawan, iba-iba ho na mga YouTube vlogger ang pinanonood ko. Subalit, may kanya-kanyang opinion ang bawat isa sa kanila at naiintindihan kong kanilang karapatan. At napilitan po akong bumoto para ang rason ko is para maranasan ko kung may pagbabago ba sa ating bansa kung ako ay makikialam at makikisawsaw sa ating buhay politika. At nagsimula na po yun nung bumoto ako nung last 2022 ba yun? Nakita mo, pasensya na, malilimot din na ako sa edad kong ito. At ang aminin ko, binoto ko po talaga ang Marcos. Bakit? Ang rason ko, simple lang. Kasi po, baby Marcos po ako. Pinanganak ko 1970, naranasan ko ang buhay ng Marcos regime. At ayokong makidebate kasi sa mga at sabi ko, sa lahat ng mga napakinggan ko sa mga vlogs, may kanya-kanya silang hinain din sa mga Marcos regime during that time. Pero para sa akin, sa aking experience, wala naman ho masyadong nangyari because civil lang po ang aming pamumuhay. Hindi laking Maynila po ako at hindi po ako masyado tulad na sinasabi ko, hindi po kami nakikialam sa politika. At ang rason ko kung bakit ko binoto ang Marcos, simple lang nga, sabi ko baby Marcos ako. Pangalawa, ang simple theory ko na analysis sa mga nagdaang politiko, pasensya na po, kasi hindi pa ako sanay. Walang sinong politiko
ang hindi mababayaran. At ang natatangi lang na para sa akin, ang Marcos. Why? Meron sa aking instinct na ang mga Marcos ay patriotic, which is nakikita natin kay Bongbong. Pasensya na kung hindi ko masyado natatawag siyang President Bongbong. Pasensya na po. Doon ko po nakikita yung... Kasi wala naman pong politikong hindi nababayaran kung tutusin. Sa mga nakita ko, sa mga nagdaang dekada ng gobyerno natin, wala ho akong masasabing hindi sila bayaran. Hindi sila nangungurakot. Pasensya na po, yun po yung totoong opinion ko. At wala pong gobyerno na hindi corrupt. Kasi yun po yung likas sa ating pamahalaan talaga. Hindi natin mapipigil yan kasi mentalidad po ng ating pagkatao sa dapat nating sigurong sa edukasyon talaga magsisimula ang pamamaraan ng ating pamumulitika ay ang kaano natin, ituro natin ng tama ang prinsipyo sa mga kabataan natin. Pero hindi po yun ang aking main goal. Ang goal ko talaga is yun nangyayari sa kasalukuyang politika ng ating bansa. Andito po yung, bibigyan ko po kayo ng analysis na sarili ko. Andito po yung gobyerno natin na binoto na according is 31 million at hindi ako nagsasabi ng merong nagsasabing dinaya or whatever. Pero nakikita na hulo naman natin na kung ano ang reaksyon ng bayan. Hindi ho nagre-react ng masyado. Which is totoong may bumoto ng 31 million kahit na paano kay Marcos. Ang problema, nandito na yung gobyerno natin. Bakit nagiging ugali ho ba natin na hindi tayo masatisfy muna na hayaan na lang? At nandito po ang Duterte na nakatapos na ng kanyang regime. At nagkaroon ng problema sa kanyang sariling pamamaraan na itong gobyerno po natin ay pilit na inaangat ang ating kabuhayan. Sa aking sariling opinion uli ito. Pero pilit na sinisira ng mga Duterte dahil sa kanilang pansariling problema. Andun na po tayo. Masasabi ko, may naitulong ang Duterte regime ng nakaraan dahil po nga ba saan? Sa pag-alalay ng China, di po ba? Nagkaroon ng construction, infrastructure ang ating bansa dahil tinulungan siya ng China. At ang nakikita ko po is ganito. Dumadating na po tayo sa puntong ang China ang sumusuporta sa Duterte. Hindi ho yan kasinungalingan. Malinaw na po yan sa atin na nangyayari. Hindi ho tayo dapat magbulag-bulagan. Hindi naman sila nagsasalita na hindi sila laban sa China. Di po ba? Pero bakit hindi natin hindi ko talaga sinusuportahan ng Duterte. Una sa lahat, sa estilo pa lang sa simula. Maski nag-unit team, hindi ko alam kung naiboto ko si Sara. Never, hindi ko alam kung maalala. Kasi sa estilo ng politika nila, ano ibig sabihin gulo na lang, simpleng salitang maintindihan nyo, napakagulo para intindihin kung ano yung puntariya nila. Yung kay Duterte, nung una napansin ko, kumukuha siya ng simpatiya ng masa na tinatawag, which is tama naman bilang politiko. Pero, ang pagtakbo ng pagiging politiko, hindi mo kailangan ang masa kung tutuusin. Dahil ang masa ang aano sa inyo, lalapit. Ang sinseridad ang importante. Hindi mo kailangan magdrama, hindi nyo kailangan humikayat pa kung talagang sincere kayo. Yun po yung estilo na hindi ko magustuhan. Tulad ng kay Sara. Tatakbo, hindi. Lalaban, hindi. Hanggang sa tumakbo. Kung gusto mong tumakbo, tumakbo ka. Ganun lang po yun.
Huwag kang umasa sa publiko. Umasa ka sa sarili mong goals. Para ba sa bayan o para lang ma-please mo yung tao? Hindi ganon. Kung tumatakbo ka, dapat ginusto mo at gusto mo talaga. Huwag dahil pinilit ka ng tao. Ngayon, eto na, naka-stable na ang gobyerno natin.